Naku, Jackson, bibilib kayo sa mga kikilalanin natin today. Sila yung mga Pinoy na nanalo po sa recent World Robot Olympiad. Kailangan basahin ko kasi ayoko magkamali sa World Robot Olympiad. Oo naman. At syempre, hindi lang mga paggawa ng robots ang pag-uusapan natin dito. Aba, alamin din natin kung ano yung mga iba't ibang events na magko-compete yung mga robots. Kasama natin doon sina Monica, Drew, and Arn. Hi, guys. Hey, guys. Pupunta na kami dyan. Hey, good morning guys. Good morning sa mga nanonood unang hirit ngayon. Live na live tayo nandito sa Nido Fortified Science Discovery Center dito sa Pasay City. At ibibida natin ngayon katulad nila Astro Boy, Voltes 5, Voltron, Transformers, Terminator. Dahil syempre usapang robotics po tayo ngayon. Now, kaya usapang robotics tayo ngayon. Mga kasama natin yung mga Pinoy winners sa recently concluded 7th World Robotics Olympiad na medyo dami raw yatang nakakot tayong mga medalya. Kaya makakusap po natin ang Project Director ng 7th World Robotics Olympiad, Ms. Mylene Abiva. Nice to see you again. Good morning. Nice to see you again. Okay, I heard na medyo big winners ang mga Pinoy. Yes. Am I correct? Go ahead. Yes, meron tayong 2 gold na napanalo, isang silver, saka isang bronze. Ilan bang countries ang nag-compete? 22 countries ang sumali and over 1,000 students Over ang sumali. 1,200 students. Okay. Yes. How many categories are we talking about here? There are 2 categories. Okay. This one that you're seeing here is the regular category or the technical category. Technical, which means? Which means they have to do certain tasks and sequences, and it takes technical skill to do all these tasks. And they will also have the open category or the creative category, wherein they're given a theme. The theme this year is Robot Promotes Tourism. And then they have to design. It depends on the design of the robot. Yes. Meron ako nakita doon, parang meron silang parang stage tapos iba-iba yung mga design ng robots. Okay, you were mentioning a while ago the importance of robotics in our day-to-day life. Yes, in our society. In our society. Because robotics is used in industry, in manufacturing. It's also used in some households. Yes. And it can also be used in the medical field. Okay. So ito po, we're starting teaching the youth in the importance of robotics at an early age so that they can be our future scientists, engineers, and inventors. Do we have, meron ba tayong, kumbaga, kagamitan? Kaya tayo nanalo sa mga iba't ibang klaseng bansa na, I mean, I'm sure that we are one of the few who are pretty much third world country, diba? Developing naman. Okay, so developing country. Developing. And then we won. Well, why? How? We have proven 3 things. Okay. First, we have a beautiful country. That's why we were able to bid and host the World Robot Olympiad here in Manila, despite. And we are safe. No, we are safe, as well as we have brilliant students. Hard work po ito. Talagang nag-practice po tayo at we really taught the coaches and the students themselves. And speaking of one of the winners, because I think there was that game or Yes. that, what do you call Tour it? of the Philippines. Tour of the Philippines The sa Tour of the pag-uusapan ngayon ni Philippines. Monica pati ni Yes, Go, silver Mon. tayo dyan. Silver tayo dyan. Yes. Alright, go At on. well, nasarap namin Good morning, ngayon. Monica. Yes, Good morning po, mga Arn. puso. Nasarap naman namin ngayon yung isa sa mga competitions na nilahukan ng ating bansa dito nga sa katatapos lamang na WRO. Ito yung tinatawag nila na Tour of the Philippines competition. Oh, yun pala yun, Tour of the Philippines. At fortunately, nanalo tayo dyan, Arn, ng silver. Kaya congratulations, guys. Good job. Pero Good, Arn, good. napansin mo ba, puro bagets talaga yung nagpapaano Oo nga, yan. So para alamin, para ikaw rin ay magawa mo yung ginagawa ng mga bagets na yan, kasama natin yung coach nila na nagturo sa kanila para gawin itong mga robots na to. Kasama natin si Mr. Richard Abina. Ay, Hello, good sir. morning, Welcome Coach. sa Unang Hirit. Magandang umaga po sa Okay. ating mga televiewers. So, sir, ito po yung Tour of the Philippines competition. As we can see, ano po yung mechanics ng competition na ito? Ito po yung robot, ipoprogram mo siya sa computer para ma-detect niya yung iaano niya yung mga linya, ita-travel niya yung line hanggang dun sa finish line. Alright, so kaya siya tinawag na Tour of the Philippines kasi yung mga linya nakapalibot doon sa mapa ng Yes, Philippines. Monica. Alright, so sir, paano po ba na-track ng mga robots yung black line doon sa paligid ng mapa? Yung robot, nagde-detect siya ng color, yung black and white. So, iikutin niya yan kapag na-detect niya yung black, Okay. na ano siya, iikot siya dun sa Doon sa mismo sa parang mismong tracking line, ika nga. tracking line ng ano. Okay. Sir, ano meron doon sa line kung bakit nata-track siya ng mga robots? Yung black and white. May Opo. sensor po yung robot Okay. na dinidetect niya yung black.
Alright. So yung kumbaga pinaka-sensor, yun talaga na-detect. Yeah. Or yun yung ginagamit ng mga robot para ma-detect yung linya. Alright. Thank you so much, sir. At sa aming pagbabalik, Arn, dapat alamin mo to, Robotics 101 naman po ang ating pag-uusapan, kaya tutok lang. Back to studio muna. Groovy! At ito pa mga high-tech din, pero ito mga bagay na ginagamit natin pang araw-araw. Mula sa pag-park ng sasakyan, paggawa ng sushi, Uy. at iba pa. Parang layo, no? Araw-araw akong gumagawa ng sushi actually. Yes, you're right. Talagang puno na tayong technology. Watch this! Napakalaking tulong ng teknolohiya dahil minomodernize ito ang ating pamumuhay. Katulad na lang ng pagpapark ng sasakyan. Sa robotic parking na ito talagang space saver dahil just imagine, 72 cars ang pwede magkasya sa 3-story structure na ito na may sukat lang na 350 square meters. Samantala sa paggawa ng sushi, mahabang oras ang binubuno ng mga expert chef para dyan. Pero salamat sa robot sushi maker na ito, may get 1,000 plates of sushi ang nagagawa nito in a day. Precise at eksakto pa ang bawat hulma ng rice balls. Compared to other restaurant, ma'am, we're not using our hand po to make sushi rice ball. So, mas hygienic po siya compared to by hands lang po yung gagamitin. After ma-prepare ang finished product, ilalagay na ang mga ito sa special plates at iikot ang mga ito sa 40-meter long conveyor belt na lilibot sa buong restaurant. High-tech talaga. Kung madalas kang maligaw tuwing nagmamaneho, worry no more dahil ang GPS o Global Positioning System ang sasagot sa iyo so that you won't be lost. Bago pa lang sa atin ang ganitong teknolohiya na unang nauso sa Europe at Amerika. Kapag hindi ka pamilyar sa isang lugar, ito ang hahanap ng location para sa iyo. Like areas in Manila na you don't have street names, plus the one way ng mga Makati, guided ka na. Mas confident ka ng bumiyahe. Kailangan lang ng ganitong klase ng unit. Ikabit sa dashboard ng sasakyan, i-type ang destination, at pakinggan na lang ang instructions mula sa GPS machine. Prepare in 1 kilometer, 100 meters, turn right. You have arrived at your destination. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, mas dumadali ang ating pamumuhay. Kaya naman sa mga innovations sa kagaya nito, asang hindi pa huhuli ang mga Pinoy. Sa unang hiling, mission totoo ang naglang ng hirap. Alright, usapang robot pa rin po tayo this morning dito sa Pasay City. At ngayon naman ipapakita namin sa inyo ang mga robots na nilahok ng ating bansa sa katatapos lamang na WRO. At actually, ito ay nilahok nila sa open category nga. And this robot actually won the 6th place and most popular robot sa nasabing kategorya. At of course, ang tema ay Fiestang Pinoy. Kaya naman nakikita nyo, may mga touch of Pinoy culture talaga yan. And of course, ginawa yan ng Philippine Spurgeon School Foundation. Okay. Dito naman sa kabilang banda, nandito naman ang robot na of course ginawa ng Grace Christian College at nanalo sila ng gold lang naman mga kapuso. Ang tema naman nila ay Wow Philippine Tour Theme at ang kakaiba dyan ay yung kanilang scuba bot. Nandito yan sa bandang ilalim kung saan may isang robot na nag-scuba diving and of course ang Kalesa bot na favorite ko na of course Kalesang robot. Okay. So ngayon naman puntahan natin si Parin Drew at si Arn. Go guys! Next one, kasama naman natin ngayon yung winner ng Gold Open category. Of course, the high school division. Sila po ay galing sa Dr. Yangas College Incorporated. Dahil nga ang theme ay Robots Promoting Tourism, nakikita po natin talagang very complex yung setup nila dito. Makikita natin yung 3 major islands which is Luzon, Visayas, Mindanao, representing different kinds of festivals. Katulad ng nakikita natin ngayon, yung pagoda na gumagalaw, yan po yung Bulacan Festival, syempre from Bulacan. Tapos napapakita natin ngayon yung siyempre, yung Cebu. Yan. Sinulog Festival. Lahat sila gumagalaw. Papakita naman natin yung dito sa baba, yan po yung Mindanao Singkaban Festival. Papakita rin namin yung jeepney na ginawa nila na gumagalaw. And of course, it's still activated as a robot. And ito yung pinakagusto ko actually, si
Pinoy. Yung pinakamalaki nilang robot na the drums. Okay. There you go. And can speak 4 languages, Arn. Korean, Spanish, English, and Tagalog. At tinamordo, ang dami lang award. Tatlo na yan, puro gold. Puro gold, no? Yes. Panalo yan. Okay, so if you want to know more about the World Robotics Olympiad, just Google it. Alright, so mula po dito sa Nido Fortified Science Discovery Center, balik muna tayo sa studio. Unang hirit, ang saya-saya. Unang hirit, unang hirit, unang hirit.